tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, walang anumang bagay, Panginoon, na makakapantay sa mundong to, Lord God, sa'yo. Hallelujah. At hindi namin, Panginoon, mahahanap ang kapayapaan, Lord God, sa mundong ito, katulad ng kapayapaan, O Father God, na ibinibigay mo sa amin. Katulad ng pagmamahal mo, Diyos, sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Minsan pa, my peace I give unto you. My peace I give unto you. So it's the peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My love I give unto you. It's love that the world cannot give. It's a love that the world cannot understand. Love to know, love to live. My love I give unto you. It's a love that the world cannot understand. Love to know, love to give. My love I give unto you. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to give. My peace I give unto you. My love I give unto you. My love I give unto you. Hallelujah! Isa pa nga pong malakas sa palakpak para
sa ating Diyos sa buhay. So God, thank you for the peace. Thank you for the love, oh God. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa umagang ito. Hallelujah. Tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. Your love is stronger than, oh God. Let's all sing. Oh Lord, you have shown your favor. Your every word stands true. And I found safe within your harbor, anchored deep in you. You washed away my tears, gave me joy and freedom, lifted me through the years. Your love is stronger than the sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valley, strong enough for me. Hallelujah. So God. Minsan pa, oh Lord, you have shown your favor. Oh Lord, you have shown your favor. Your every word stands true. I found safe within your harbor, anchored deep in you. You washed away my tears, gave me joy and freedom, lifted me through the years. Your love is stronger than the sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valleys, enough for me. Your love is stronger than the sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valleys, strong enough for me. Your love is stronger than the sound of heaven's praises, higher than the lofty mountain peaks, deeper than the deepest ocean valley, strong enough for me. Strong enough for me. Strong enough for me. Strong enough for me. Hallelujah. Di ka nagbabago, Diyos. Thank you, Lord, for your love. Salamat, Lord, sa iyong mga biyaya, O Diyos. Hallelujah. More than I could hope or dreamed of, you have put in favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Sing, so blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Hallelujah. More than I could hope or dreamed of, you have put a favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. And we're so glad, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Tunay nga, Panginoon, Ikaw lang sapat na sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. So God, You're more than enough for us, O God. Lord, You're more than
lang ay sapat na sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Walang anong bang bagay sa mundong ito, Lord God, ang makakapantay sa iyo, O Diyos. Tunay kang dakila, O Diyos. Sa iyong lahat ng aming mga awit, sa iyong lahat ng aming mga papuri, O God. Hallelujah. We thank you, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Di kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang makapantay sa'yo, Diyos. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. At ang kilala, Diyos, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, makapantay, O Diyos. Wala makapantay sa'yo. Ikaw ang noon pa man, maging ngayon, kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala. O sa'yo ang aming awit, O Diyos. Ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba.
isisigaw sa buong mundo, Diyos, isisigaw sa buong mundo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, O Diyos, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, O Diyos, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Wala kang katulad, O Diyos. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon at pagpakailanman, O Diyos. Karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang pasalamatan. Hallelujah! Tunay kang dakila. Hallelujah! Hallelujah. Ang ating Diyos walang katulad. Amen. Siya ang melikha ng langit at lupa. Siya po ang nagpapaikot ng kasaysayan. Kahit po sa panahon ng pandemic, ang Panginoon hindi po bumababa sa kanyang trono. Amen po ba? Ang mga nagaganap sa buong daigdig po, hindi po nalilingid sa Diyos. At walang anumang nangyayari dito na walang kapahintulutan ang ating Panginoon. At alam niyo ba yung kanyang layunin sa atin? Para daw sa ikabubuti natin, para sa ating magandang kinabukasan, para sa isang buhay na hahantong sa langit. Amen po ba? Ano man yung ating mga binadaanan ngayon, hindi po nananatili po. Ito po ay pangmatagalan. One day, it will all end. Sabi po doon sa banal na kasulatan, and the kingdom of this world will become the kingdom of our God and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Amen? Tayo po may pag-asa, nakatingin tayo sa isang future po na pinaghaharian, na katuwiran. Amen? This is a broken world. Ang mundo po natin broken. No? Pero kasama natin ng Diyos as we travel and we journey through this world. Hanggang matapos ang buhay natin, hanggang matapos ang mundo, everything will end. But the Lord will remain forever. And those who put their trust in the Lord shall remain forever. We will reign with our Lord Jesus Christ. Di po ba? Sa kanyang kaluwalhatian. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your holy name, O God. Panginoon, patuloy, Lord, ng aming puso, mataas ang pananampalataya sa iyo, O God. Minsan nga, Panginoon, Lord, dinaratan din kami ng takot, pero Lord, panandalian lang ito, Panginoon, because we are, Lord God, empowered by your word. At ang iyong mga pangako sa amin, O God, pinanghahawakan namin to, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Panatilihin mo po, Lord, ang kapayapaan. Panginoon, sinabi mo nga, Lord, my peace I give unto you. The peace that will surpass all understanding. The peace that overcomes all sa mundo ito. Panginoon, Lord, mau-overcome ng iyong kapayapaan.
Panginoon, tinatanggap namin ito ngayong umaga. Tinatanggap namin ang pag-ibig mo ngayong umaga. Lord, the love that endures forever. Salamat po sa kamatayan mo sa krus, Panginoon. Without a doubt, we are forgiven. We are blessed in Christ. We are, Lord, the heirs to your promises, oh God. At kami, Panginoon, binigyan mo rin ng authority, Lord, dito sa lupa. That's why, oh God, this gathering is the most important gathering of all, oh God. Because we are here, your children. We have the authority, oh God. Hallelujah, Jesus. And as we worship you, Lord, hallelujah, heaven comes down, oh God. Your spirit comes down, Lord. Hallelujah, Jesus. At naniniwala kami that as long as the church is here, oh God, mananatili, Panginoon, oh God, ang kayusan dito sa lupa, Panginoon. Hindi, Lord, bubuhos ang galit mo because your people are still here, oh God. Panginoon, nananalangin kami ngayon, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga tao sa daigdig, oh God. We are praying for your mercy, oh God, upon them. Lord, let your Holy Spirit poured out, O God, upon all the nations of the world. Panginoon, sa panahon ng iyong galit, Ama, ipakita niyo po ang iyong kahabagan. Sa panahon, Panginoon, O Diyos, ng mga judgment, Lord, magligtas ka po, Panginoon, ng maraming mga kaluluwa, O God. Empower your church, O God, these last days. Fill us with your Holy Spirit, O God. Keep our faith high, O God, and strong. Lord, sinasantabi namin ang mga kalungkutan, discouragement, depression. Lord, for this is the exciting days, O God, to live. Panginoon, na masasaksihan namin ang mga kamangha-mangha mong mga gawa, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. At ngayong umaga, Panginoon, as we listen to your word, O God, kayo po ay mangusap sa aming puso sa magitan ng lingkod mo na itatayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Basbasan niyo po ang kanyang labi, at lahat ng mga ng gusto mo sabihin sa iyong mga anak ngayong umaga, ilagay niyo sa kanyang puso, ilagay niyo po sa kanyang, hallelujah, Lord, kaisipan, Panginoon. At let the Holy Spirit move mightily, Lord, this morning. Panginoon, we love you, Lord God. You are the reason why we live, O God. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo mataas sa kapurihan, pasalamat at kalawalatian sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Praise God, makakapo na po tayo. Hallelujah. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, natutuwa ako dahil nandito ka. Ikaw ay aking kalakasan. Amen. Pag nakikita po natin ng mga kapatid natin, di ba, lumalakas po tayo. Dahil nandito po sila, dahil po kahit na sa kabila ng mga nagaganap na pandemic, nandito pa rin po sila nagpapatunay ng pagmamahal ng Panginoon at katapatan niya sa ating buhay. Amen. Sino po ang nagkasakit noong 1 linggo? Oh. Nagkasakit? Wala, lahat tayo magaling. Nagkasakit siya. Praise God, pero pinagaling na siya. Sino pa po nagkasakit? Diba? Ang Panginoon ay nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Amen po ba? At patuloy na tayong iniingatan. So ngayon pong umaga, ihanda natin yung ating mga puso, ang ating isipan, po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kay Kristo po, tayo po ay lagi pong panalo. Amen po ba? Amen. So ating pong tatawagan ang ating pastora, Nancy Villabert. Papalakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Praise God. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Bago pong magsimula. Sino po rito naniniwala na milyonaryo ka? Parang kakaunti lang naniniwalang milyonaryo. Alam niyo po, yung pagiging milyonaryo, hindi lang yan kailangan nating ibase sa perang hawak natin. Yan po yung isa sa mga na-realize ko po sa isang buwan ko po na ako'y inatake ng aking allergy rhinitis at sinusitis. Yung talagang nakaupo na lang ako na nakatutulog dahil talagang barado siya. Sa bibig na ako humihinga, masakit na yung ilong ko, dumudugo na siya, may sugat na. Ganun na po yung sitwasyon ko. Tapos mag-search ako. Yung delta raw ay yung baradong ilong, tapos pero tumutuloy yung ipon. Kaya yung thermometer namin doon sa shop, lagi na lang. Ganyan ako ng ganyan kasi kung baka may lagnat ako, ano. So wala, hindi naman nawawala pa lasa ko. Maghanap pa rin ng kumain.
Sabi ko, purihin Panginoon. Sabi ko, napakabuti mo. Inoobserbahan ko yung mga kasama ko sa bahay, lalo yung 2 bata. Sabi ko, Lord, 1 buwan na to. Pero kung ito yan, patay na ako. Pero nyo, siguro kung wala ang Lord sa buhay ko, baka natakot na ako. Kasi di ba yung sitwasyon natin ngayon may pagkakataon po na gano'n, bigla akong kinakabahan. Lalo pag umatake na naman na barado ang ilong ko. Pero may mga tinuro lang sa akin ng Lord. Talagang, kaya sabi ko, tama-tama talaga yung ating mensahe for the whole month. Lalo na yung ating pagiging mabuting kapangasiwa. So pati sa health din natin po yan. So bakit ko sinasabi na bawat sa atin milyonaryo? Magkano po kidney ngayon? Diba? Magkano ang puso pag nagpa-transplant? So lahat po yan. Sa organ natin may mga presyo yan. So kapatid, kung kumpleto ka niyan, milyonaryo ka. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, sa tabi mo, kapatid, milyonaryo ka. Diba? Kasi yung everyday ngayon, mas pinahahalagahan ko po yung bawat araw na ako'y nagigising na malakas. Kasi po sa sitwasyon natin talaga ngayon na pandemic na ganito, talagang kailangan pagpasalamat po natin every now and then yung atin pong buhay na lagi yung panibagong kalakas at kalusugan ng katawan na binigay ng Diyos sa atin every day. And I thank God so much po talaga dahil po dyan sa kanyang kabutihan. So, tuloy po tayo. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. May yung araw-araw lang na yan na tayo po ay malakas. Walang sakit, survive po tayo mag-ilang taon na ang pandemic mo na ito, pero andito pa rin tayo. Di po ba? May mga iba rin dito, maaaring nag-positive, pero hindi dito pa rin dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, Lord, alam ko hindi pa tapos ang mission ko dito sa lupa. Sabi ko gano'n. Hinaalala ko na yung mga bata, tinuturuan ko sa sapang putik. So, binalik ko yun. Sabi ko, sabi ko nga sa apat ko, Sheila, kailangan siguro mula nung nag-stay kami sa loob ng bahay nung mag-lockdown, doon na. Tapos, abuso nga. After ko ma-vaccine, yung 1 week na yon, may 3 gabi talaga na puyat ako. Kaya ngayon, pag binabot ako ng alas 12, ay Lord, matutulog na ako, ando doon na yung takot ko. Sabi ko, disiplina din sa akin ito ng Panginoon Wala namang mapapala dun sa puyat. Yung pwede mong gawin na gabi, pwede mong gawin maaga kang gumising. Except yung kagabi, nabot ako na alas 2 kasi may nagpa-counsel. Pero sabi ko, Lord, exempt ito kasi naman yung aking pinagpuyatan, sabi. Kasi natatakot ko kasi kada puyat ko talaga ngayon, aatakihin po ako the next day. Babara na po yan, muna ako magsalita. Tapos, masakit. Hindi ko talaga magalaw yung ilong ko kasi masugat na talaga siya. So, purihin ang Panginoon dahil heto po ko ngayon, nakatayo muli sa inyo at masasabi ko po na may panibagong buhay. Amen? So, palakpakan po natin muli ang Panginoon sa kanya pong kabutihan. So, sabi po dyan, sa atin po, mari po bang tumayo po tayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Malachi chapter 3 verses 6 to 12. Sabi po diyan, I am the Lord and I don't change. You are Jacob's children and you have not been completely destroyed. But you never obeyed my laws. Even your ancestors stopped following me. Come back to me and I will come back to you. This is what the Lord all-powerful said. You say, how can we come back? People should not steal things from God, but you stole things from me. You say, what did we steal from you? You should have given me You should have given me special gifts. In this way, your whole nation has stolen things from me, so bad things are happening to you. Ayun. Bakit parang kulang? Okay, so people, asan na ba tayo? And I will not let pests destroy your crops, all your grapevines will, the Lord all-powerful says, try this test, bring a tenth of your things to me, put them in the treasury,
Bring food to my house. Test me. If you do these things, I will surely bless you. Good things will come to you like rain falling from the sky. You will have more than enough of everything. I will not let pests destroy your crops. All your grapevines will produce grapes. This is what the Lord All-Powerful said. People from other nations will be good to you. You will have a wonderful country. This is what the Lord All-Powerful said. So pagpalain pong salita ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, nakakita, purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong salita ng katotohanan na amin pong pag-aaralan ngayon, O Diyos, na makita po namin kung paano ka katapat sa iyong mga pangako at kung paano kami, Panginoon, ay pinili mo, O Diyos, upang maging katiwala, upang maging tagapangasiwa, at kung ano yung nararapat po namin gawin, O Diyos, at ano ba yung benefits na nakukuha po namin dito, O Diyos. At sa umagang ito, dalahin ko, Lord God, na ikaw po ang isang patuloy na magpala at patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Buksan mo ang aming po mga espiritual na pangunawa, espiritual na pandinig, upang makita po namin ang katotohanan, O Diyos, na sa iyo nagmula ang lahat. Salamat po, purihin ka at binabalik po namin ang lahat ng kapurihan pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hindi po, maaari na po tayong maupo. Di po ba malakas magpanghatak sa isang mall yung nagkakaroon ng mga sales? Doon ka nga minsan magtataka na sasabihin ng tao walang pera, pero kapag may sales po sa isang mall, kung 3 days yan, makikita mo yung puno ng tao. Diba? May mga pagkakataong nabibiktima din kami niyan pag sales. So, ate, may sales doon. Tama-tama, kailangan natin ng ganito. So, kala mo naman, buy one, take one. Yung pala, hindi naman talaga buy one, take one. Yun talaga yung presyo niya. Although hindi naman lahat ay ganun. Meron namang buy one, take one nga, pero depende kung ma-expired na kasi. So, iba, buy one, take one talaga nila. May mga gano'n naman pagkakataon. Yung iba, mapakinabangan mo talaga. Pero may ilang beses na kami dyan na bumili kami. Nung tapos na ang sale, nung tingnan namin ulit, yung pala talaga yung presyo. Buy one, take one, table, 1-1. Tapos nung matapos ang sales, tiningnan namin, binalikan namin, 550 talaga ang presyo ng isang lamesa. Di ba? Meron pa akong naranasan dyan na meron akong paboritong pabango na binibili. So, yung presyo niya, mura lang naman, 190. Ay, tama, 190. Tapos sabi, buy one, take one daw. 380. Sabi ko, Miss, madalas akong bumibili dito sa inyo. Paano naging buy one, take one? Yan, talagang regular price niyan, 190. Tinalikuran ako eh. Tinalikuran ako eh. So, yung mga strategy nila, no po. Pero ano gusto ko pong makita po natin dito, ito pong mga company na to, na naglalagay ng ganitong mga sale, isa lang po ang dahilan nila. To make money. Diba? Tayo naman, tuwang-tuwa po kasi sale. Yung nabili, sayang naman, nakatipid. No, na parang sinabi nila na, kasi yung, usually yung gagawin talaga nila, yung alam nilang kailangan ng tao, yun yung ilalagay nila na sale. So, isipin naman, ay, kailangan natin ito. Pero, na talagang ililet go mo yung pinaghirapan mong pera para mabili yon. Yung mga company po na to, yung mga mall po na ito, sa totohanan, wala po silang pakialam kung paano natin pinaghirapan ang salaping hawak natin na ipangbabayad sa mga pinamili po natin. Because ang katotohanan po dito, ang advertise po nila ng big sales on all the desirable items na binili naman po natin sa kanila, they are only after one thing, yung salapi po natin. Siyempre, kikita sila. And yet, wala po akong nabalitaan o nag-post sa social media na nagsabi na, maumariningan mo o sasabihin na, hindi na ako babalik sa mall na yan. Kasi, pera ko lang, nauubos ang pera ko lang ang kailangan nila. Pero magtataka po tayo. Sabi ko nga ito, subalit datapot. Kapag sa loob po ng iglesia na, pinag-uusapan ang tungkol sa pananalapi, may mga pagkakataon po, may mga tao na mag-aakusa na. Diba? Merong iba, hindi na ako babalik sa church na yan.
Salapi, nag-uusap dyan. Gusto lang yata nila yung pera ko eh. Ha? Ganon yung nagiging thinking. Nagagawa po nilang magbitaw ng mga salita na hindi magandang opinion sa isang church kaysa sa mga mall na ito nauubos ang kanilang salapi sa mga bagay na ino-offer sa kanila na madalas hindi naman pala natin kailangan. Lalo na kung magaling yung magse-sales talk na dicer. So kapag mahina-hina ka, di mo na malayan. Napabili ka na. They try hard to get our money and yet somehow, no, yung dito, the church has gotten reputation for being the bad one. So these past weeks, batid na po natin kung ano pong stand natin sa harap ng Diyos as steward, di po ba? Na kung paano po tayo pagpapalain ng Diyos. Sabi nga po, He is the owner, we are the manager. So lahat po ng mayroon tayo mula sa Diyos, we own nothing. Lahat ng narito sa mundo belongs to God. As a steward, tayo po ay mga merely the manager lang. Sabi nga po sa awit 89:11. We have divine responsibility. Ano ko lang po record ko lang po yung ating pong bago po ako tumungo. Ang trabaho natin bilang manager is to find out what the owner wants done with his assets and then carry out his will. So dito na po makikita yung how we give abundantly, how we give sacrificially, like the Macedonian believers po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, and how we give joyfully. Remember, God loves a cheerful giver, 2 Corinthians 9:7. And as a manager po, we'll give an accounting. We are held accountable to God because siya po ang may-ari. He is the owner. Each will give a personal account to God, bawat isa po sa atin. So, nais malaman ng Diyos kung ano ang ginawa natin with the possession He has entrusted into our care. So, Romans chapter 14, verses 10 to 12. So, yung accounting sa ating mga sarili, our possessions, our time, and abilities. So, kaya nga po mga kapatid, kailangan natin matuwaan ang benefits of being a steward of our treasure na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, no matter how great or small that treasure may be. So, pwede rin po natin gamitin yung 10-10-80 principle. So, una po, nais ko po makita po natin, next slide, a stewardship of treasure. So, tagapangasiwa po ng kayamanan. So, the first benefit that comes from being a good steward is ours. Tayo po. Ulitin ko po, the word steward simply means manager. So if we are good managers ng ating pong mga pananalapi of our possessions, then we benefit. Sabi nga po ni John Wesley, no, earn all you can, save all you can, give all you can. Ito po yung kanyang plano for managing money. So next slide. Sabi po dyan, earn all you can. Ano po ang sabi dyan? Work hard on the job. So, talagang magsumikap ka na magtrabaho, maghanap buhay mabuti. Huwag papetik-petik at panonood ng TV. So, hanggat kayang kumita ng mas malaki, hanggat may pagkakakitaan, gawin po natin. Gamitin ang mga natutunan po, talent, kakayahan at lakas para maghanap buhay. So kapag ikaw ay nasa trabaho, when you are at work, give it your best. Kaya lang, kailangan pa rin po, dapat nakabalanse. Sa pagtatrabaho, make sure po na hindi makompromise yung ating pong relationship sa Diyos. Kung parehas kayong mag-asawa na naghahanap buhay or nasa abroad, at mapabayaan na din ang relasyon sa Diyos at sa pamilya, yes, kumikita nga kayo ng malaki, pero mas malaki yung nasasakripisyo. Relasyon sa Diyos at pamilya. So, alin ang mas mahalaga? Next slide. Save all you can. So, yan po. In other words, don't foolishly spend money. Kumikita ka na. So, blessing yan. Pero kailangan matutong mag-impok. Simplihan lang ang lifestyle. 10% savings. Dapat sikapin natin regular na makapag-impok.
karamihan po sa iba, walang panggastos sa oras ng emergency kasi hindi natutong mag-ipon. So, maging maingat nga lang po tayo sa atin pong pag-iipon na baka po labis-labis ang inipon at hindi naman natin mapakinabangan. Katulad po nung nangyari po doon sa parable of the rich fool sa Lucas chapter 12 verses 16 to 21 na kung saan ay talagang marami siya naipong mga ani niya, umani siya ng sagana, wala na siya paglalagyan, nag-iisip siya, ng problema siya, sasabi niya, pagigibahan niya yung kanyang kamalik, palalakihan niya para doon ilagay ang lahat ng kanyang mga ani. Pero hindi niya alam, kinabukasan mamamatay na siya. I remember, meron kami noon na isang naging kliyente. Nung kabataan po niya, talagang ang sipag po niya magtrabaho sa bukid. Siya po lahat ang nag-aasikaso ng kanilang bukid hanggang nadagdagan po na nadagdagan yung kanilang lupa. Kaya lang po, nung tumuntong siya sa kanyang edad, na sabi nga po, hindi na ganun siya kalakas, hindi na rin po niya na-enjoy. Kasi nagkasakit po siya. Nagka-cancer siya. Although nakinabang naman yung kanyang mga anak at asawa na naiwan, kaya lang siya mismo, hindi rin niya na-enjoy yung kanyang pinaghirapan. Dahil yung time na kailangan na niya, marahil na magretiro, nagkasakit naman po siya. Kaya kailangan po talaga natin ay, hindi nga nila problema ang pera, kaya nga lang, hindi rin na balanse yung kanyang pagtatrabaho. So hindi kapag maraming pera, gastos dito, gastos doon. Kahit mag-sale pa sa mga mall, hindi matutuksong bumili dapat. No? Yung iba, halos maubos naman na sa pagtaya sa loto ang kanilang salapi. So kahit pambili ng bigas, wala na. Natatandaan ko, di ko lang po napapansin na ngayon, pero sa Plaridel, meron po talagang isang tindahan ng bigasan doon na ang pangalan po ng kanyang store, bigas muna bago loto. Siguro marami siyang na-encounter doon na wala nang pambili ng bigas kasi naitaya na sa loto. Mahirap din pag sa ganun umasa, di ba? So yung ibang kaunti ang pinaghirapan, isusugal pa, ipangiinom pa. At kapag nagkasakit, pamilya pa ang kaawa-awa, wala malang madukot dahil walang ipon. Yung pwede sana ipunin, ginamit pa sa mga bagay na di naman dapat. Kaya when it comes to being a steward, mga kapatid, we would be wise to follow. Maganda po ito ni John Wesley na ito na advice na save all you can. So, a benefit of being a good steward is ours. Tayo po, yung una. Okay. Next slide po. Our being a good steward benefits not only us, it also benefits others. Mamaya po makikita po natin ang result po niyan. So what is, dito po, ang makita po natin dito is yung ating pong consideration para po sa needs ng iba. Work hard, save money, and give generously to those in needs. Be generous with what you have to those who have less. Sa mas wala, to those who have needs, sa mas may kailangan. So next slide. Sabi po dyan, give all you can. You gain all you can and save all you can so that you can give all you can. Maging daluyan po tayo ng Diyos. Maging channel of blessing tayo. The more na lumalaki, tumataas ang income, sikapin po nating hindi mabago ang lifestyle or standard of living po natin. Dapat ang lumalaki, tumataas ay ang standard of giving. Amen? Amen po, parang mahirap umimin kasi giving yung pinag-uusapan. So, kailangan po natin matutunan to give sacrificially. Hindi kung ano lang yung natira. Yung latak na lang ibibigay mo sa Panginoon. Yung latak na lang minsan talagang masusubok po tayo. Ako, naranasan ko po yung ganun. Kung kailan po yung talagang wala rin ako, saka po meron namang lalapit. Minsan nga po sa totohanan, sa messenger po, may nervous na po ako pagka po may nagtanong lang, kamusta na? Pag may ganun pong tanong na sa akin, lalo sa ibang kakilala ko, medyo may nervous na po ako noon.
Sabi nga po ni John Wesley sa kanyang second quote in regards po dito, sabi niya, money is an excellent gift of God if it is used excellently. Answering the noblest needs of humanity, money, he says, is a gift and a better gift if we use it to help others. Kaya lang, kailangan po tayo and generous both. Hindi po sinasabi dyan na basta na lang po ibigay sa kung kanino ang salapi po natin. May mga tiyak po kasi na pagkakataon tayo na in which we need to be discerning about the people we help. Mayroon kasing nanloloko lang pala, kaya we need to be wise and generous both, mga kapatid. Ako, may personal experience po ako dito. One time po, may lumapit po sa akin dun sa shop. Ang una pong hinahanap si Jack eh. Na tinanong ko, sabi ko, anong kailangan? Akala ko naman, magpapagawa ng cake kay Jack. Sabi niya, sige po, ite-text ko na lang, i-message ko na lang po siya. So after ilang days, bumalik na naman. Eh sabi ko, wala nga si Jack. So sa akin ngayon lumapit. Naging customer din namin doon. Tapos sabi niya, sa Pulilan siya nagtatrabaho, pauwi siya, along the way, may nabundol siya na bata, nakamotor siya, single. Ngayon, yung lisensya niya, kinuha nung magulang nung bata para siguradong babalik siya, magbibigay ng tulong. Hindi siya ngayon makatrabaho, hindi siya makabiyahe dahil yung lisensya niya ay nandoon sa magulang nung bata. Ay sabi ko, ang pera ko pong hawak noon, panglakad po namin ni Sheila. Sabi ko, wala akong ano dito, kundi yung, sa totoo lang, yung para sa panglakad namin. Eh, ayaw po umalis. So sabi, ang inihirim sa akin, 2,000. Sabi ko, wala akong 2,000. Pero gusto mo, abutan kita ng 500 kahit hindi mo na ako bayaran. Eh de, okay raw. Sige, binigay ko. Humirit pa. Pero ang naking ko naman, ang sa akin, ang isang motibo ko na lang din, ma-sharean ko rin at maipag-pray. Kasi kung ganun yung sitwasyon niya, so kailangan niya ng prayer. Eh sabi ko, pagkaabot ko, invite ko at sabihin ko, mag-pray kami, sharean ko. Naku po. Nung naiabot ko na po, bali 1,000 na ibigay ko. Babalik daw the next Sunday. Ayaw pong tumanggap ng prayer. Alam niyo po kung bakit? Ayaw rin tumanggap ng share ko ng Word of God. Kasi iglesia raw po siya. Ay, ganun pala ako, iglesia ka. Bakit hindi ka lumapit dun sa mga kakapwa mo iglesia? Eh, wala raw may tulong sa kanya. After po nun, di na nagpakita. So, kailangan maging wise din po tayo. Sa atin pong mga, although yun, ako in good faith na talagang binigay ko yung tulong sa kanya. Pero, hindi naman pala, ang intensyon niya ay, hindi ko rin alam kung totoo yung kanyang sinasabi ng mga panahon na yon. So, 80% gamitin sa iba pang mga pangangailangan. So, sa sarili mo, sa pamilya, sa pagtulong sa iba pang nangangailangan, lalo na sa mga naghihirap at hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Sikapin po natin na sa mga pagkakataon po, minsan ang isip ko na lang din po kasi siguro, Lord, ako yung talagang nilagyan mo sa isip niya para lumapit. Although, yung baga, dumadaan din tayo talaga sa mga struggles, pero para sa akin, mas makakagaang sa kalooban ko yung gano'n at mas magiging maluwag sa puso ko yung pag-abot. Pagkapag gano'n ang inisip ko na, nilano ng Lord, niremind ng Lord, marahil ako sa Kanya, kaya gano'n. So, gano'n po, no? So, first, by being good stewards, we benefit ourselves. Secondly, we benefit others. And thirdly, next slide, we benefit the kingdom of God. So, paano nga ba tayo makakapag-ipon o makapagbibigay ng malaki? So, kailangan, dapat marunong tayong mag-budget, di ba? So, next slide. 10% tithes para sa Lord. Yan po, sa hindi po nakakaalam o sa mga bago po dito, nakasaad po yan sa Biblia. So, ito po ay pagkilala natin na pagmamay-ari ng Diyos ang lahat-lahat sa atin.
Yan po ay biblical principle na marami na pong nasubok dito. Kaya kung iisipin po natin, dito pa lang po sa 10%, marami na ang hirap na maging faithful sa Lord. Ang tanong, paano pa kaya sa 90% na natitira? Di ba? Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Walang tumitingin sa katabi. Ayaw tingnan. Kaya dapat kapag nahawakan na ang blessing, unahin na po natin agad itabi ang 10%. Ha? So kapatid, huwag nating ikompromiso ito. Bumaba man ang sweldo mo, nag-aabang man si Judith at si Juna, may utang man na kailangan bayaran, humina man ang kita ng negosyo. Hindi natin dapat maikompromiso po ito. Hindi yung kapag may sumobra lang, yun na lang yung ibibigay. Paano kung wala? So utang muna yung tithes. Isa rin po kasi ito sa mga susi ng pagpapala. Pagpapala po sa lahat ng area ng buhay. Huwag po natin laging isipin na ang balik po sa atin ay kung ano po yung binigay natin sa lapirin po. Minsan hindi po sa ganun tumutugon ng Diyos sa ating pong pagbibigay sa Kanya. Sa lahat po ng area natin buhay. Kalusugan, relasyon, di ba? Spiritual, lahat po yan ng area. Pagpapalain po ng Panginoon ang buhay natin. Amen? So when we talk about being a good steward for God, there are people, again, can become critical po. And may think now, eto na. Kaya minsan, sabi nga ni Pastora last week, di ba? Yung iba na lingkod ng Diyos, hirap ito na i-preach, i-mensahe. Kasi nga, parang ang selan ng dating, pero sa totohanan, pwede nyo isipin, gusto nyo lang yata yung laman ng bulsa namin, pero hindi. Hindi po kami ang makikinabang niyan. Hindi rin po kailangan ng Diyos ang pera ninyo. Pero sabi ko nga po kanina, ito'y pagkilala natin na pagmamayari ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Pagpapakita rin po ito ng ating pong pananampalataya sa Kanya. Baka sabihin pa, kung kailan pandemic, sa kaya ng pinag-uusapan. Kasi gusto namin, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Maranasan po ninyo. Kung meron pa po rito, hindi po nagagawa ito. Pero matagal ka nang nandito, kapatid. This is the day that the Lord has made para sa iyo. Nasubukan mo siya. So, hindi po issue rito kung pandemic. Ang issue po rito, buhay po ang Diyos natin, kahit pandemic. Amen? At tiyak na pagpapalain ka. Amen? Palakpakan nga po natin ating Panginoon. So, next slide po. Yan. Subalit, datapwat, ang katotohanan ng pagiging tagapangasiwa po ng kayamanan is one of the few things that God said to us. Sabi nga, yaan, no, sa Malakay 3:10, the Lord all-powerful says, try this test. Bring a tenth of your things to me. Put them in the treasury. Bring food to my house. Test me. If you do these things, I will surely bless you. Good things will come to you like rain falling from the sky. You will have more than enough of everything. Sabi ng Lord, try this test. Try me. Subukin mo ako. Subukin ninyo ako. Nasubok nyo na ba ang Panginoon? So minsan po mga kapatid, ito po yung katotohanan, no? Yung ating pong pagkabigo na maging mabuting tagapangasiwa ng kayamanan at tagapangasiwa na makapagbigay ay dahil po sa ating kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Nadadala tayo sa paniniwala, maling paniniwala, padaraya ng kaaway, o sitwasyon na hindi tayo kayang tulungan ng Diyos. Na hindi niya tayo pagpapalain. Kaya iniisip natin somehow na we have to keep our hands sa ating po mga finances, na if we take them off at magtiwala tayo sa Diyos, something bad will happen. Maintindihan ko po kayo dyan. Pinagdaanan ko po yan. Sa totohanan po, nung nasa Foursquare po ako, madalas tumatayo po ako para mag-share about giving.
Pero ako po mismo, praise and worship pa lang po, kinukumpute ko na sa utak ko kung saan darating lahat, dadalhin yung pera ko na kinita sa buong linggo na yun. Hindi po kasama doon ang tithes sa Lord. Pero ako rin po mismo, nirebuke ng Panginoon doon. Huwag niyo na po antayin na i-rebuke po kayo ng Lord bago po tayo kumilos. So, nais ko lang po na paalalahanan po ang bawat isa sa atin ngayon. Next slide. Sabi po rito, unless we take our hands off our treasure, God can't do the work He wants to do. He wants to help meet your needs and obligations, but as long as you dictate to Him what He can and He can't have, He is unable to do in your life what He desperately wants to do. So, hindi po makakagalaw ng ganap ang Diyos sa buhay po natin kapag tayo po mismo. Parang ganito po yan eh. May blessing, nilagay mo dyan. Nilagay mo sa bulsa mo. May blessing, nilagay mo sa bulsa mo. Eto na naman, meron. Puno na. Pero ayaw mo naman magbigay. Ano mangyari? Paano pa yung blessing na nandiyan dyan? Na naghihintay para sa'yo? So, kailangan magpakawala ka, kapatid. Bigay mo yung para sa Diyos. Tumulong ka kung kinakailangan. Diba? Bakit? Kasi God wants to bless you. You, lahat po tayo gusto ng Diyos pagpalain. Baka sa buhay mo yung kapatid, ito nagiging hadlang. At hindi aksidente na narinig mo ngayon sa buong buwan na ito ang patungkol dito. Amen? Ulitin nga po natin, Malakay 3:10. Ano po ang sabi dyan? Next slide. What does God says? He says, if you will trust me, He even say, put me to test and see if I'm telling you the truth. But when you do so, He says, you will be blessed in return. So tayo pa rin. Ako rin po ang takot ko noon, baka pagka kung ibigay ito, wala na. Unang-una, sa totoo lang po, tuwan-tuwa ako, kumita ako sa buong isang linggo ng pananay, 1,000 pesos. Sinabi ko sa pinsan ko, sabi sa akin ng pinsan ko, hoy, ibigay mo yung tithes yan, 100 pesos. Sa totohanan po, nalungkot ako. Sabi ko, 100 pesos. Nung time na yun, elementary si Jack. Malaki-laki na rin yun. Maraming pupuntahan yung 100 pesos. Nalungkot po ako. Pero doon din po nag-start na talagang natuto rin po ako na magtiwala sa Diyos, ibigay ko ano yung nararapat sa Kanya. At nakita ko po ang pagkilos ng Diyos sa buhay namin. So, makita po natin dito, we complete a circle here. Next slide. Ito po yung gusto ko po makita po ninyo. When we are good stewards, we are a benefit to ourselves, benefit to others, we benefit the kingdom of God. Kung makikita po natin yung arrow, kanino po bumalik? Di ba sa atin din po? Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Ibabalik din niya. Yung pagpapala na yan. Maaaring higit pa. So, kung ano yung pinakawalan mo? We are benefit to ourselves, to others, and to God, who in turn gives back to us. Makikita naman po natin dyan sa circle na yan, sa cycle po na yan. Kagaya po ito nung nakatanggap tayo ng dobleng pagpapala mula sa pagiging mabuting tagapangasiwa ng ating mga pag-aari. So when we give our first to God, He blesses us and meets for those who don't manage their possession as well. So mga kapatid, as I end today, gusto ko pong i-challenge sa bawat isa. I want to challenge you to believe God. To test Him and see if He will bless you. Subukan po ninyo, 2 to 3 months. Depende po sa inyo kung hindi nyo po, depende po yun sa inyo kung gaano katagal yung gusto nyo. I-test nyo po ang Lord. Sabi niya naman, di ba? Test me. Try this test. Subukin ninyo ako. So, subukan nyo po ang Diyos. 2 to 3 months. Kapag hindi po nyo naranasan ang pagkilos ng kamay ng Diyos, then quit. Kaya lang, dapat po maging honest po tayo. First, you have to really tithe.
Kailangan ibigay po talaga natin yung atin pong tithes. Kung weekly ang sahod mo, magbigay ka weekly. Kung twice a month ka magbigay. Kung monthly naman, magbigay ka monthly. Kung yearly naman, o di magbigay ka yearly. Kumbaga, whenever you get paid, you should give to the Lord. Amen? So dito po ako magtatapos. Next slide po, last. Sabi po dyan, tandaan po natin, maging mabuting tagapangasiwa po tayo ng kayamanang mula po sa Diyos. Everything we have today comes from God. It is His. We own nothing, mga kapatid. Wala po tayong kahit anuman na pag-aari. Lahat po yan, pinagkatiwala lamang po sa atin ng ating Diyos. Even ang ating pong mga pamilya. He is the source of whatever resources na meron po tayo ngayon. Kaya lagi po nating alalahanin din yun. Kung anong pong resources meron po tayo ngayon, Diyos po ang source nun. So we give because everything is God's to begin with. Amen po? At nararapat lamang po na ibalik natin sa Kanya ang para sa Kanya. Sabi nga po ni King David, the world and everything in it belongs to God. I am not the owner of the things in my life. As a steward, I am merely the manager. So pakatandaan po natin na everything na ibigay po natin, pakawalan po natin sa ating mga kamay, babalik po sa atin yan. At tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Palakpakan nga po natin ating Panginoon at tayo po ay tumayo. Let us worship the Lord. At ipahayag po natin na tunay na buhay ang ating Diyos, dakila, na dapat lamang po natin na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ipagpasalamat po natin ang lahat po ng bagay na meron po tayo ngayon. Lalong-lalo na po ang buhay na meron po tayo. Hallelujah. So good. Awitin po natin yung last song po kanina. Awitin po natin ito na mayroon pong pagpapasalamat sa ating puso. Paghahayag na Diyos siya talagang buhay, natin pong sinasamba. Wala siyang katulad. Na siya lamang ang Diyos na dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Siya ang Diyos na tapat. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, church, let us worship the Lord. Awitin po natin ito, pahayag natin kung gaano kadakila ang Diyos sa ating mga buhay, na wala po siyang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang
Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, oh God, tunay nga po na sa habang panahon wala kang katulad, oh Father God. Gayon din, Panginoon, tapat ka sa iyong mga pangako, oh Diyos. Forgive us, Father God, kung maraming pagkakataon, Panginoon, na hindi po namin nagagawa na magtiwala sa iyo ng lubusan, oh Diyos. Tapat ka sa iyong paghamon na subukin ka, itest ka, para lamang pumaranasan ng pagpapala, o Diyos. And we believe, Father God, ayaw po namin tumanaw, Panginoon, sa pagpapala na patungkol lamang sa pananalapi, Lord, kasi sapagkat alam po namin, malawak ang ibig sabihin ng pagpapala mo, Panginoon, na ito ay sa lahat ng area po na aming mga buhay. And once we begin to trust you, to give kung ano yung nararapat para sa iyo, Panginoon, tumulong, Lord God, ibigay kung ano nararapat, matutunan namin kung paano mag-impok, o Diyos, we believe, Father God, patuloy na mararanasan po namin ang mga pagpapala, o Diyos. Yes, meron pong darating na mga pagsubok, pero naniniwala kami, Panginoon, sa bawat pagsubok na yon, kasama ka namin lumalakad, o Diyos. Buhat-buhat mo kami, Panginoon, at ikaw ang nagdadala ng aming kabigatan. And we thank you, Father God, for everything, Lord God, na wala nga po pala talagang mawawala sa amin, Lord. Kung gagawin po namin, kung ano yung dapat na para sa iyo, kung paano dapat po na tumulong, Panginoon, sa pangangailangan ng iba, sa iglesia, sa church, Lord God, pangangailangan. Dahil ang lahat ng ito, ibabalik mo rin po sa amin, O Diyos. And we thank you so much, Father God, sapagkat tunay nga napakabuti mong Diyos. Tunay kang tapat sa iyong mga pangako. At nararapat lamang, O Diyos, ng bawat isa sa amin, panghawakan, Panginoon, ang iyong mga salita ng pangako. At tunay ang sinasabi, na tangi ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang napako sa krus na kailanman hindi mapapako ang mga pangako. Maraming po salamat, Panginoon. Nararapat sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pagsamba at pagluwalhati at pagdakila sapagkat Diyos kang buhay, Diyos kang nagmamahal sa iyong mga anak na sa iyo ay nagtitiwala. Diyos ka na nagbibigay ng maraming pagkakataon. Diyos ka na nagpapagaling. Diyos ka na nag-aayos ng buhay ng iyong mga anak. Diyos ka na nagbibigay pag-asa. Diyos ka na nagbibigay ng kapayapaan sa mga pusong nagugulubihanan. Diyos ka na nagbibigay ng pag-unawa. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, O Diyos. At nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Once again, Father God, we bring back all the glory, the honor, power, and praises in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Praise the Lord. Amen. So ngayon pong time natin ng giving. Amen. Sabi ni Lord, subukin daw natin siya. Amen. So handa po ba niyong ibigay sa Kanya ang inyong mga ikapo, mga handog? Amen. Sabi po dito, ngayon pong time na to, alam niyo, very special. Natapat po, no? Talagang September yung ating message po na to. Buong September. Alam niyo po ba na dito sa ngayong week na to na dumaan po sa Israel, they have celebrated the Feast of the Tabernacle. Ano po, at alam natin, 3 feast po yung pinaka-main na pagpipista po nila na nagdadala po sila ng handog. Ano? At alam niyo po, di ba sinabi ko nung nakaraan, sa 3 feast po na ito, pag tayo ay nagbigay ng handog, ito po yung umaani po ng 100-fold. Ito po yung mas malaki po yung pagbalik sa inyo. Bakit po? Dahil in-acknowledge natin siya na makapangyarihan na nagkakaloob sa ating mga pangailangan. Ang mga Israelita in the book of Leviticus chapter 23, sa huling-huli po, ito po yung Feast ng Tabernacle na ang mga Israelita, 1 linggo silang tumitira sa mga booths or tinatawag po nilang mga tent. Dahil po, kino-commemorate nila na ang sila po ay tumira sa mga tent, pansamantala nilang tirahan. So tayo po mga Kristiyano, inaalala din natin yan, na tayo nandito sa lupa, pansamantala lang. And God will come one day, amen po ba? At kukunin niya tayo at tayo po mamamalagi do sa ating pangpamalagian na tahanan. So at that 7th day, nagse-celebrate po sila, And the 8th day, the great day, at yun po yung sa atin celebration, yung millennial kingdom ni God. The 8th day, the big day. Talagang, yun po, grabe pong celebration ang ginagawa po nila. Hindi nila alam yun hanggang ngayon. Yung tungkol po doon sa significance na mga sineselebrate po nilang mga feast sa Israel. Pero tayo, alam natin, ni-reveal po to ng Panginoon sa atin. So ngayon po, let us give the best offering to the Lord. Amen. Di tayo Hudyo na physical, but because of our relationship to our Lord Jesus Christ, we became the spiritual Jew. Amen po ba? Maraming pista. Yung ating pong December 25, hindi naman iyon talaga Christian celebration. Ang sineselebrate po doon ng mga Jew is the Feast of Purim, or saka po Feast of Hanukkah, the Feast of the Light, na may significance sa ating pong panahon. Amen. So ngayon po, manalangin po tayo, i-determine po natin, aside from our tithes and offering, our tithes, yung offering natin, sabihin natin, Panginoon, ilagay mo sa puso ko, magkano ba yung ibibigay ko ngayon? At ito, ibibigay ko dahil Feast of Tabernacle, I acknowledge you that you are the Lord, the God of Israel, na buhay noon, buhay ngayon, at kailanman. At sabi niya kanina doon sa Malakay 3:10, sa 3:6, di ba, I am the Lord, I do not change. Hindi ako nagbabago. Amen po ba? So tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord, narito kami, Ama, at nais namin kamparangalan sa aming mga handog. Ang aming mga ikapo ay narito, Panginoon. Gawin niyo po kaming tapat, O Diyos, sa pagbibigay. At dalangin ko, Lord, yung aming mga offering that we will offer today. O God, ibasbasan niyo po ito. We acknowledge you, the God of Israel, the coming King and the Lord of Lords. Silver and gold is yours. In these last days, O God, we will not be, Lord God, forsaken. We will not lack anything good. Dahil, Panginoon, kasama ka namin. And Lord, you will prove that your word is true, O God, sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ibinabalik namin sa iyo mataas na kapurihan. Pasasalamat at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen at amen. We will sing.
natin na malakas po yung ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We bless your name, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. So, ang anniversary po natin, papalapit na. Ano po, pag-pray po natin to sa October 24. Amen. Pag-pray po natin ang lahat ng ating mga preparations. Magmi-meeting lang po yung ilan po yung committee, mga ilan lang po yun. Sabihan ko na lang po sa kailan magmi-meeting para po sa ating mga preparation. At dahil po namatayan po tayo ng yung isang pastor natin sa Kalumpit, assistant pastor ni Pastor Nancy, Pastor Joel, namatay po yung nanay niya. At sila po yung nangangailangan. COVID po yun eh. Siyempre na-cremate, mahal po yung cremation. At tulungan po natin sila para po sa kanilang mga financial na pangangailangan. At kung mag-aabuloy po kayo, pakibigay na lang po kay Pastora Nancy. Yung mga iba po, nagbigay na, ibibigay ko po sa kanya lahat para sabay-sabay na at siya po magpapadala through GCash. Si Pastor Joel ay nasa Kalumpit. Hindi yata sila nakapunta doon kasi naka-quarantine pa yung pamilya. At ang isang anak niya ay nandoon, si Joshua doon kasi nagtatrabaho. Okay? So pag-pray din natin ang comfort and peace sa pamilya po ni Pastor Joel de Lumen. Amen. At ang ating pong mga announcement pa po, na prayer and worship night every Friday. Sumama po tayo sa ating worship night. Dahil po a family that is prayerless is a defeated family. Ibalin natin sa pamilya natin ang mga prayer. Ang isang nation na walang prayer is a weak nation. Diba? Nakita niyo ang Korea, dati po weak, pero po nanalangin sila. Umunlad ang kanilang economy. Susi po talaga prayer. Ang church po na walang prayer is a powerless church. Amen. Kaya kailangan natin talaga nananalangin. Salamat sa mga pumunta po dito. Every dawn prayer, meron na po talaga kompleto na hanggang Sabado, Monday to Saturday. At 6 p.m. po ito ginagawa. Parang hindi na siya dawn prayer, morning prayer. So pumunta lang po kayo. If you're available, konti lang po yung pumupunta dito. May mga schedule po ito. Group ni Tita Lolet every Monday and Wednesday, Friday, at kay Sister Tina po at every Tuesday and Thursday. At saka Saturday. Saturday ako lang po pupunta dito. Samahan niyo ako kung gusto niyo pong samahan. Niyo po ako every Saturday. Amen? So kailangan po natin talagang tigmakin natin ang pananalangin. Everything is fulfilled because of prayer. Nakita natin ang mga tao nung araw, di ba? Nananalangin po sila dahil po may sinabi ang Panginoon sa kanila. Si Daniel, nanalangin siya dahil tapos na ang pagkabihag nila at kailangan na nilang mapalaya. Pero nanalangin po sila. Si Elisha ay nanalangin, si Elijah ay nanalangin, di po ba? Para po iligtas sila ng Panginoon. Nagpababa ng apoy mula sa langit, di po ba? Si Elisha, nanalangin po siya para umulan, di ba? Ang pagpapala. Pero yun ay narinig nila kay Lord. Alam niyo po ba nasa ang panahon na tayo? Ang sabi po na prophet, mga propeta po sa Peace of Tabernacle kahapon, na ang Panginoon ay may gagawing matinding revival. May ginagawa na, nagsisimula na. At kailangan talaga nating manalangin ng manalangin ng malalangin. Amen? For the work of the Lord to be fulfilled. Ang pagliligtas niya sa maraming mga bansa, sa lahat ng mga tao. Ang sabi po ng nakasulat sa Hagay, di po ba, Habakuk, sabi ganoon, ang buong kalupaan daw po ay malalaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ngayong mga huling araw. At ang glory ng church ay higit pa sa glory ng naunang mga church. Kahit nung panahon ng mga apostol. Amen? So dati nakikita natin, di ba, sa Book of Acts, gumagaling ang mga may sakit na mga patungan ng kanilang mga kamay. Yung madaanan lang po ng shadow ni Peter, gumagaling na. So yun po yung ating, mas more than that, ang kanating ma-experience itong last days. Dito po ang pinaka-exciting day to live. Amen? Dahil mapalad kayo, dahil tayo nabuhay ngayon. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, mapalad ka. Masasaksihan mo ang mga himala ng Panginoon. Amen? So we are a part. Our church is in the business of soul winning. Amen? Our church is in the business of making disciples. Amen? Maraming mga leaders,
disciple ang ipuproduce natin dahil marami tayong aabutin ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Ito po ang trabaho ng ating church. We will devote our energy, we will focus upon this period and next year, sama po natin sa prayer para po sa ating pong mga planning. Amen. This coming November, we will have our planning. Amen. Para po sa year 2022. Amen. Excited na po ako sa gagawin po ng Panginoon. Amen po ba? Amen. And this afternoon, ay meron po tayong gawain ng mga kabataan. Kung meron po kayong mga pamangkin, anak, mga kabataan, age 8, ano bang age ang pinapayagan niyo? Pwede na siguro 16, di ba? 16 or mga teenager, pwede na po yun. Papapuntahin nyo, konti lang naman po sila dito. At tayo po ay i-disciple natin ang next generation. Amen? Praise the Lord. Ang ating kabataan, ang pinakamabait na kabataan. Ang ating mga kabataan, ang pinaka-on fire na kabataan para kay Lord. Amen ba? Ang ating mga kabataan, ang pinaka-committed na kabataan sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Ripi. And pag-pray din po natin ng Acts Kalumpit and Acts Baywalk. Mamaya merong pong discipleship, mentoring para po sa kanila. Tayo po ay patuloy na manalangin sa ating mga kapatid na ito. Amen? Praise the Lord. Meron pa ba tayong mga announcement? Patuloy din po yung online discipleship at yung mga online na small group meeting. Be connected po sa ating mga small groups. Amen? Ang mga disciple po, they are the excellent people. Ang mga disciple, ang mga excellent father. Ang mga disciple, ang mga excellent mother. Amen ba? Ang mga disciple, ang mga excellent young people. Ang mga disciple, ang mga excellent professional. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Let us declare our faith with all our hearts. Gumanto po tayo and mean what we are going to say. Sabihin po natin, I am a child of God, redeemed by the blood of Jesus Christ. Because of Jesus, I am going to heaven. Because of Jesus, I can do everything in my life. I will serve millions of people. I will evangelize thousands of people. I can do it. I want to do it. I will do it. Something good is going to happen to me today. In Jesus' name, I proclaim, God does everything. God does everything. God does everything. Amen. 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 Hallelujah. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sa mga sandali ito. Salamat po, Lord God. Sa tapos namin gawain, pagpalain niyo po si Pastora Nancy at ang kanyang buong pamilya. Continue to use her mightily, O God. In your vineyard, shield her with your precious blood at patuloy mo i-prosper, Panginoon, na hinawakan ng kanyang mga kamay. Taas po natin mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May the Lord smile upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace now and forever in the mighty name of our Lord Jesus Christ. At ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen at Amen. God bless you po. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of Jesus Christ. Sabi po sa John 56, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya na. Lahat nga po ng pinalaya ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon sa umagang ito, pumalakpak ng malakas. Hallelujah! Yes, oh God, we are free. We thank you, Jesus! Hallelujah! Tayo po yung muling umawit sa Panginoon. I am free to run. I am free to run. And I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Sing, I am free. I am free.
the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through our hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart screams, I am free. Sing, I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. And I am free. I am free. Minsan pa, through the blind will see. Through you the blind will see.